So ayun, code for today ay narinig ko nung kay Mr. Mark Alam. Wait lang, code for today. Haba na pala ng hook ko. Bakit kaya sa akin maiksi ulit? Parang ayaw ko siya paiksiin muna. Anyway, code for today. Parang hindi talaga komportable walang sombrero. Anyway, ayan na mga blind nagsombrero na ako. So ayun, code for today ay narinig ko nung kay Mr. Mark Alam. Ang sabi niya, always beat your old self. So shoutout kay Boss Mark Alamo ng Mark Motorcycle Parts and Lights. So and Mark Moto Gears sa ang located sila sa Paliparan. So pag may mga kailangan kayong motorcycle parts, accessories, gears at iba pa, including tires. It's been a while since hindi ako nakagawa ng mga Abnoy Talks. Ng YouTube channel ko is more on men at 40s, depressions, anything related to men at 40s, including fitness and how to look and feel good. So without further ado mga Abnoy, usapan natin ngayon ang dopamine. Bakit nga ba dopamine ang pag-uusapan natin ngayon? So si dopamine kasi siya yung responsible dun siya yung isang hormone sa brain natin na responsible sa mga reward. So pag halimbawa meron kang isang, let's say yung anak natin or tayo, may mga ginawa tayong task at nabigyan tayo ng reward, si dopamine ang isa sa mga responsableng nagpapasaya sa atin pag tayo ay nakakatanggap ng reward. And mind you, hindi lang pagpapasaya or reward system ang nagagawa ni dopamine. So kabaliktaran naman ito sa mga taong may mental health. Bakit nga ba ganoon? So karamihan sa mga taong may mental health like bipolar 2, depression, iba pa na medyo malungkutin, ay malaki din ang kinalaman ni dopamine sa mga ganong problem, including nga pala si ADHD. So yun nga ang problema. For example, ADHD, depression, hindi talaga alam yung causes kung bakit bumabagsak ang dopamine. Pero sa ibang mga bagay, ang pagbagsak ng dopamine ay maaring cause nun ay isa sa mga cause nun ay yung kapag ikaw ay pagod, physically exhausted, frustrated, and accumulation of maraming stress. Kagaya nung nafe-feel ko ngayon, feeling ko dahil exhausted ako from Monday to Sunday, wala akong ibang ginawa kundi mag-workout. Tapos yung workout ko, pinagsabay ko yung both cardio and strength and condition. Pinagsabay ko yung cardio at saka strength and conditioning through weightlifting. By reading Men's Health na hindi pala dapat pinagsasabay ang cardio and weightlifting or strength and conditioning. So yung cardio, pwede mong gawin everyday, Monday to Friday, no? Kung cardio lang gagawin mo. Pero kung ikaw ay nagwa-weightlifting, kailangan yung muscles mo may interval, nakakapagpahinga siya ng at least meron siyang pahinga ng isang araw. So ibig sabihin, pag ginawa mo siyang Monday, dapat ang next na gawa weightlifting mo ay Wednesday, Friday, and Sunday. So may interval yung pahinga. Dahil sobrang workout ko last week, Monday to Saturday yata or Friday, pinagsakabay ko both, tumakbo ako, tapos nag-weightlift ako. Ngayon pakiramdam ko sobrang drain ako, tapos nag-expect ako ng result sa katawan ko. So upon looking at the mirror, wala pa naman nagbago sa katawan ko. Kaya mababa ang dopamine level ko. So ayun mga Abnoy, kahit na may treatment na ako ngayon, kahit meron na akong hormones na nagpapasaya sa akin, pwede pa rin bumaba ang dopamine level ng isang may mental health at normal na tao. So shout out sa mga bagong Abnoy, meron akong around 7 na new subscriber ngayon. Maraming salamat sa pag-subscribe. So asahan nyo, mas marami pang mga Abnoy na conversations na kagaya nito in the future. Sineset up ko na yung aking podcast studio. Marami pang kulang pero
malapit na matapos. So yun lang, magandang hapon sa inyong lahat and weekend. So happy weekend sa inyong lahat. Natili lang kayong maging Abnoy kahit Sabado at Linggo, 24 oras man. Abnoy for life.